Kanina, ay hindi kahapon yata natin pinag-usapan yung tungkol sa lifestyle check ng mga opisyal ng gobyerno at itong mga umuupo sa lahat ng mga hearing. Yung mga kontraktor. Oo. At kasama yata sa independent body na yan, yung gagawing lifestyle check na yan, ay kasama dyan ang BIR. Oh, syempre, ang mga tax, tama bang binayaran? Nasa linya po natin ang Commissioner po ng Bureau of Internal Revenue, si Commissioner Romeo D. Lumagi Jr. Magandang umaga po. Magandang umaga sa inyo, Dennis, at saka sa inyong mga taga-subaybay ng programa. Opo, ito pong binabanggit po ni Presidente na independent body. Kayo po'y kasama din sa yung parang Truth Commission na ginagawa po ng Malacanang? Wala pa namang sinasabi sa atin na kasama tayo dyan. Kung sakasakali lang na isama tayo, handa naman tayo makipagtulungan. Opo. Ito, puntahan po natin itong ginagawa. Sasabay ho ba kayo sa ginagawa ho ng Bureau of Customs ng pag-check ng mga dokumento regarding po dito sa mga pag-aari ng mga diskaya, Com? Sa pagdating naman dyan, matagal na kaming nagsimula sa kanila dahil meron na rin naging complainant yan. Opo. Nasimulan na natin yan at even before, naka-coordinate na tayo sa LTO para makuha yung mga sasakyan, mga listahan ng sasakyan na nakapangalan sa kanila at yung mga iba pang mga ari-arian na nakapangalan sa mga kumpanya at sa personal din nila. Opo, kasi ang iniimbestigahan po ng Bureau of Customs ngayon yung kanilang mga pag-aari na galing sa ibang bansa. Kayo po, pwede nyo pong imbestigahan yung mga pag-aari nila dito. Well, kasama na rin yung mga, of course, yung mga tax na binayaran doon po sa mga iniimbestigahan ng Bureau of Customs sa Com. Tama po yan, ang covered ng investigasyon namin, lahat ng kanilang mga ari-arian dahil ibig sabihin yan, kaya naman natin tinitingnan yan dahil ibig sabihin yan may kakayanan silang bilhin itong mga properties na ito, whether yung personal, yung mga sasakyan, yung mga lupa, ibig sabihin yan dapat ganyan ang dineclare din nila nakita at nagtutugma yung revenues at nakapagbayad sila ng tamang buwis dito sa lahat-lahat ng yan. Opo, kasi ito hubang pamilya Diskaya lang ang iniimbestigahan ng BIR ngayon at attorney? Hindi lang po sila, marami po. In fact, yung nagdagdag lang tayo ng coverage kaya naman kung mapapansin niyo nung Senate hearing sa Blue Ribbon ay nag-serve din tayo ng letter of authority. Dinagdagan po natin yung coverage ng taxable year dahil nga sa mga impormasyon or karagdagang impormasyon na nakuha natin. Opo, so ibig sabihin lahat po ng mga tinawag sa initially, yung sa Senate po, yung mga pamilya po doon ng mga kontraktor, ito po'y inyong iniimbestigahan ngayon. Tama po yan. Opo, meron hong mga lumalabas ho na, ewan ko kung nabasa nyo na ho yung article na hindi ba dapat ang unang tinatanong daw po ay mga taga-BIR dahil kumbaga magkakaroon ng sarili din investigasyon at lalabas baka meron ding problema dito sa pagre-register ng kanilang mga tax, attorney? Well, nag-coordinate na rin po ang Senate Blue Ribbon sa atin. Opo. Tingnan po at saka nagbibigay naman po tayo ng information na patungkol dyan. Opo. Regarding po ito dun sa loob ng BIR po kung may sakasakali po nagkakaroon ng problema. Opo. Sinisigurado po natin yung gagawin po natin dito sa flood control anomaly ay walang magiging problema to at aayusin po talaga natin at makakasuhan kung sino dapat ang makasuhan. Kasi parang ganito mangyayari yan. Habang tumatakbo yung investigasyon po ninyo dito po sa kanilang mga pag-aari, parang kung kayo po makakakita o meron po kayong set of investigators within at makakitang may problema tayo sa loob ng BIR, ay kasama rin ho sa investigasyon ninyo, yung inside at saka out, no? Opo, sisiguraduhin po natin yan. Kung sino man ang hindi tutupad sa iuutos natin na talagang mapanagot ang mga contractors na ito ay sila rin mismo ang papanagutin din natin.
Yun. Okay. Kom, itanong ko na rin ito kung sasagutin po ninyo. Kung okay sa inyo Etong katanungan na ito galing naman sa netizen ito kaninang umaga ito. Galing po ito doon sa aming Facebook page. Yun ho bang mga government official na nag-display din nung kanilang mga pag-ari-arian na malalaki? Ito po ba'y pwedeng pagsimulan ng investigasyon sa BIR, Commissioner? Pwede po, no? In fact, naiutos na rin po natin yan na even yung mga government officials ay iimbestigahan po natin. Lalong-lalo na sisimulan natin dito sa mga involved dito sa Ghost Project din. Ang pinag-uusapan po natin, mga congressmen at saka mga senators, Kom? Titingnan po natin kung titingnan po natin lahat ng mga impormasyon na maibibigay po sa atin ng mga different government agencies at doon po tayo magsisimula kung sinong makita natin na potential din po na imbestigahan ng lifestyle check. Oo, kasi marami hong ngayon, ewan ko lang kung anong coordination ang pwede po nang gawin ng BIR dahil yung iba dito burado na sa kanilang mga Facebook pages sa Come. Ano ang pwedeng gawin dyan ng BIR? And yung iba naman po na screenshot naman at na-record naman yung mga iba po nandyan pa rin naman. So dahil wala naman nakakaligtas ngayon sa social media, so mahanap po natin yan. Especially dito rin naman ang importante rin sumagot sa atin ang DPWH dahil sila rin naman na nakakapagpatunay na ghost project ang mga nangyari po na ito. Opo, pwede rin kayo dumiretso sa mga social media companies na ito, attorney, ano? Opo, in fact ako mismo personally tumutok ako sa mga social media at tinitake note ko lahat ng mga nagpo-post diyan at nagpapakita ng mga luxury lifestyles nila. Oo, kailangan mag-match talaga yon dun sa bahay na pinakikita ni Kong o kaya yung mga kari-arian na pinakikita ni Mr. Senator ay lahat po yan ay inyong ima-match kumbaga. Tama po. Although ang gusto lang natin ilinaw na ang role lang po ng BIR dito ay hindi panagutin ng Graft and Corrupt Practices Act. I-check po natin yan. Ang saklaw lang ng BIR ay ma-check kung tugma ba ang kanilang revenues at nakapagbayad sila ng buwis. So dahil sa pinapakita nilang mga luxurious living nila at yung lifestyle nila, ibig sabihin yan dapat meron silang na-declare na revenues na katumbas sa pinapakita nilang yaman nila. At kapag nakita natin na hindi tugma ito, ang pwede natin gawin ay i-assess sila ng taxes at pwedeng kasuhan tax evasion pero hindi po saklaw ng BIR ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Opo. Tapos balikan ko lang yung pinag-usapan natin kanina. Dalawa yung imbestigahan po ninyo, yung sa labas at saka yung loob ng BIR. Meron po tayong pwedeng tanungin ng mga officers po sa loob na bakit ganito, bakit ganyan. Tama, Commissioner? Tama po. Makakaasa po kayo dyan. Simula pa lang, sinimulan na natin yung integrity and professionalism ng BIR. Kaya naman kung may mga tiwali, ay napakita na po natin. Ang dami na rin naman nating nasuspindi at natanggal. Tama. Kayo po ba, Kom, hindi pa kayo naimbitahan na ba kayo sa isa sa mga hearing ng Congress or Senate? Opo, nung sa Senate Blue Moon, nung Lunes po, nandun po tayo at doon rin po natin sinerve yung IBAs dun sa mga contractors. At saka, Kom, mukhang marami pang lalabas dito sa mga hearing na ito. Patuloy nyo po itong babantayan. Kom, ano? Tama po, nakatutok po tayo dyan sa lahat ng investigasyon na ginagawa ng Senado at ng House. Yon. Attorney Romeo Lumagi Jr., maraming salamat po sa oras na binigay nyo sa DWIZ po. Maraming salamat din po at magandang umaga po sa ating lahat. Commissioner Bureau of Internal Revenue si Commissioner Romeo D. Lumagi Jr. Ronda Pilipinas.